Magandang araw po, guys. Ngayon po, grabe po talaga ang nangyari. So, kahapon nag-update ako sa inyo na okay na ako. Okay na ako sa mga nangyayari sa amin ng aking mga kapatid. So, ngayong araw na to, may nangyari. Sobra. Dahil nakikita kasi nila sa akin na hindi ako naaapektuhan sa mga ginawa nila sa akin. Kasi hindi ko naman gawain yun. So, iba talaga ang taong hindi marunong magpatawad. Yung taong gawin ang lahat para mapahamak ka. And, ayun, kahit na yung tipong kahit kapatid mo na, pero ginagawa ang lahat para mapahamak ka. Grabe talaga ang nangyari. Parang hindi ko sila kapatid. Ako kasi hindi ako nagpapaapekto sa mga ginagawa nila sa akin. Kasi alam ko hindi ko naman ginawa sa kanila. And alam ko na wala akong kasalanan sa kanila. And sila pa talaga ang may lakas na loob na gawin ito sa akin, na alam naman nila sila yung nagkakasala sa akin. Kanina kasi umalis kami ng aking asawa. Kasi pumunta kami doon sa center, sa clinic. Kasi schedule ng baby ko. Kasi 4 months pa lang kasi ako galing sa pagpanganak ko. So 4 months pa lang yung baby ko. So kanina is schedule namin pumunta ng clinic. Ngayon, walang tao dito sa bahay. Walang tao na naiwan kasi yung mga anak ko nandun sa school. And ayun, pag-uwi namin, buti na lang nakita talaga namin. Alam niyo ba na nilagyan ng live wire yung bakod namin? Nilagyan ng live wire para kapag mahawakan namin is makukuryente kami. Yun ang nangyari. Napaka-worst ng ginawa nila. And hindi lang yun. Yung isa naming motor na nasa labas, na doon nakapark, alam nyo ba may ginawa sila? Tinanggalan ng mga nuts, tinanggalan ng mga bolts para pag gamitin namin, ayun, nadidisgrasya kami doon sa unahan. Yun yung ginawa nila. Ginawa nila ang lahat para mapahamak kami. Hindi man lang nila inisip na posibleng madamay yung mga anak ko. Sa akin naman sila may galit Sa akin sila may galit. And syempre, hindi nila dapat idamay yung mga bata. Pero dinamay po nila. Hindi nila pinapansin yung anak ko. Okay lang yun, wala yung problema. Para walang gulo. Wala akong sa kanila. Pero nakita kasi namin dito sa CCTV namin yung ginawa nila. Hindi nila alam yung CCTV namin is nilabas ko bago kami umalis. Kasi pakiramdam ko may gagawin sila. Nilabas ko, doon ko sa labas nilagay yung CCTV namin. Hinila ko yung wire. Doon ko nilagay. And ayun po, yun po ang nangyari. So grabe talaga yung ginawa nila. Pati yung gamit na hindi naman kasali, dinamay po nila. Ganon kasama ang ugali ng aking mga kapatid. Grabe talaga. And ngayon po, talagang yung asawa niya is wala naman yung problema sa akin. Nagpapansinan pa rin kami. Kasi hindi naman ako katulad sa kanila na nandanamay ng ibang tao kahit wala namang kasalanan sa kanila. So sa ngayon, sobrang hindi naman ako nagalit sa asawa niya, pero nagtatampo ako. Alam niyo kung bakit. Kasi hindi man lang niya masaway yung asawa niya na wag gawin. Kasi alam ng asawa niya ano yung tama, ano yung mali. Siya dapat mismo ang sasaway. Kasi partner niya yun. At hindi lang kami ang mapapahamak, posibleng mga bata. Yun yung hindi nila inisip. So, ginawa kasi nila lahat para lang mapahamak kami.
Sa mga hindi nakakaalam, alam nyo, ang punot dulo nito is naka-invest kasi kami nung nakaraang buwan ng isa pang gamit. Naka-invest kami mag-asawa para sana pangkabuhayan namin. Doon nag-umpisa. Naiinggit sila sa mga dumating sa amin na mga blessing. Naiinggit sila. Doon sinisiraan nila kami kahit wala naman kaming ginawa. Alam niyo, sila po is nagtatrabaho sila. Ang ginagawa namin tuwing gabi, sinasaingan namin, nilulutuan ng ulam, sinasama ko na dito. Kasi naaawa ako, alas 7, alas 8 ng gabi sila nakakauwi sa gabi. So naaawa ako, magluluto pa, saka kakain. Pagod yung tao. Ang ginagawa ko, sinasabayan ko na sila sa pagsaing at sa pagluto ng ulam para dito na lang kumain sa amin. Para naman, relax na lang at kakain na lang sila. Yun ang mga nangyayari. Halos lahat binigay ko na sa kanila. Pero yung ginawa nila, pag-inggit pala pag-inggit pala ang gagana. Wala tayong magagawa. Talagang gagawin nila ang lahat para hilain ka bababa at mapahamak ka. Ganun pala ang inggit. Ngayon ko lang alam. Ganun pala ang inggit kahit nakapatid mo pa. Sobra talaga. Kaya naman, ayoko kasing ipagsasabi dito sa mga kapitbahay o sa mga kakilala ko dito yung mga nangyari dito sa amin. Kasi hindi ko naman yun ugali na ipagsasabi. Kaya dito ko na lang sinasabi sa inyo. Kasi alam ko naman hindi ninyo kilala and malayo kayo sa kapatid ko. And umiiwas lang din ako sa gulo. And isa pa, hindi naman sila nakasubscribe dito sa akin kasi hindi nga nila suportado yung mga ginagawa ko sa buhay. Kasi naiinggit sila. So, ayun po. Sobrang naano lang ako. Talagang, sinabi ko sa inyo, magbibigay ako ng update. Kaya ayun, nag-update ako sa mga nangyayari. Sobra-sobra talaga ang ginawa nila sa amin. Pero okay lang yun. Pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Tinanggal na lang namin yung live wire. Pinapasa Diyos na lang namin ang lahat. Kasi sabi ko sa asawa ko, kung ano yung ginawa sa atin, ano yung ginawa nilang masama sa atin, babalik din yun sa kanila. Kaya ayun, sobra talaga. Ganun po yung mga ugali nila. So, grabe, kung ano masasabi ninyo, kung sino may mga kapatid na katulad, kagaya ko, mag-comment nga kayo sa atin, magkwentuhan tayo. Salamat po.